Magandang oras mga katiyats, mga kababayan, mga ka-treasure hunter sa buong Pilipinas at sa ibayong dagat. Magandang araw sa lahat. At ang ating episode ngayon ay tungkol sa mga pako na mga old and rusted, mga ano na to, mga pako na panahon ng World War II, hindi yung pako na bago lang pinako. At ito yung mga pako na makikita natin sa mga century-old tree at sa mga century-old coconut tree. Well, atin tatalakayin ang kunting pagkakaiba ng mga pako sa kahoy at sa mga pako sa punong niyog na parehong century-old. Okay, so ito, mga pako. Paano ba natin malaman na mga pako yan ng World War II? Well, ang pako ng World War II ay ano yan, cast iron, yung parang kaya hindi siya masyadong kinakalawang kasi cast iron siya, para siyang pundido. At yan ay mga pako na pinanday, yung tinatawag na pirno. Malalaki yan, malalaki, hindi siya numero 5 na pako, mas malaki pa diyan. Yan yung pirno at karamihan dyan ay kwadrado, katulad nitong nasa picture. Okay, so dito umpisa tayo sa iba-ibang pagkapako. Well, dito muna tayo sa pako na straight na pinako. Straight siya at nakabaon, ganyan. Okay, ito yung pinaka common na pako na makikita natin. Mayroong pagkakaiba yan kapag naka-slant. Kapag naka-slant naman ang pako na ganyan, ay iba naman ito ang kahulugan. So ayan. So dito muna tayo sa straight na straight. Ito ang pinaka medyo madali siya. Kapag straight na ganito, ang kanyang direksyon ay sa ulo ng pako. Okay, kaya ang gawin, kung i-estimate natin ang distansya niyan, umpisa tayo niyan sa malapit 2 hanggang 7 meters. Pero kapag meron kayong magandang mga dowsing, i-dowsing nyo ang 2 to 7 meters na distance, linya sa pako. At kung saan mag-ikis ang dowsing, ulitin ng 5 beses, kung doon pa rin, palagi sa spot na yun, well, yun yung markahan nyo na digging spot. Halimbawa dito. So yan yung digging spot. And then i-cross nyo naman, dito naman na direksyon mag-dowsing, i-cross nyo ang pagda-dowsing. Kapag ganun pa rin na area ang mag-ikis ang dowsing, so malaki ang possibility na meron. Kaya tisdig ng 2 to 3 meters lamang. At kapag walang gamit ng tao na makita, walang magandang carvings ng mga bato na hinugis sa ilalim ng lupa, wag na magpatuloy. Kasi ang na-detect ay mga bato na mayroong iron at minerals. Okay, so pangalawang klaseng pako na nagsasabi na malapit lang ang item sa kahoy ay itong pako na nakabaluktot. Binaluktot, itong maganda. And then pinako siya diyan. Pero binaluktot yung ulo. Ayan. Ayan ang malapit. Kasi ito yung sinasabi na treasure under the tree or treasure in front. So pwedeng under or front. Kaya kapag ganyan na binaluktot ng ulo ng pako ay putulin na yung kahoy and then hukayin yung kanyang perimeter. 3 to 4 meters na na diametro ng hukay. Medyo malaki siya para masigurado. Okay, yan ang magandang pako, yung binaluktot kasi treasure under na siya. Okay, so dito naman tayo sa tatlong pako.
Pero yung pangatlong pako ay binaluktot. Ayan. So, di ba medyo magulo? Pero ang ibig sabihin yan ay sa pangatlong pako na binaluktot ay doon na magukay. Pero dahil mayroong dalawang pako sa itaas, ibig sabihin yan, doble ang distance ng unang pako. So ano bang distance ng unang pako? So sabi natin kanina, pwedeng 2 to 7 meters. So kapag ganyan, 2 to 7 meters, ay kung dublihin natin ay ang pangalawang distansya ay 14. So malayo-layo na ito. Pupunta tayo doon, dublihin ang distance ng unang pako. So kung 7 yung pinakamalayo, so 14. Ibig sabihin, mag-umpisa tayo sa dublihin din yung yung 2, so magiging 4 meters to 14 meters ngayon ang i-search na distance. At itong pangatlong pako ay binaluktot, ibig sabihin ay pagdating sa 14, yun na yun. Yun na yung test dig sa 14 meters. At pwede rin na 2 meters lang ang isang pako. So pwedeng dito lang yan sa 4 meters. At pagdating sa 4 meters ay test dig. Ngayon ang pinakamalayo niyan ay kung 7 meters ang isang pako, ay papunta tayo sa 14 at doon din mag test dig. Okay? Ang 7 ay maximum eh. Ang 7 ay pwedeng palitan ng 5 kasi ang 5 ay standard na 1 pole distance. 5 meters is 1 pole measurement of Japanese treasure. Karamihan ay 1 pole. Karamihan ay 5 meters distance. Yung 7 adjustment lang yun. So pwede rin tumigil sa 5. So malapit siya sa 4 meters. So magkatabi lang. And then pwede rin tumigil sa 10 instead na 14. So malapit lang din siya sa 14. Ang maganda ay gamitan na naman ng dowsing o mga locator nyo kung saan mabilis iikot ang locator or dowsing sa linya na ito. Ay doon mag-test dig. Okay, meron tayong palitan natin ng picture kasi maano na siya. Palitan natin ng bago. So dito naman tayo sa kakaiba. Itong okay, so ayan, biglang sumulpot yung niyog eh. Okay, so dito muna tayo sa ganito na pagkatusok na pako. Bakit naka-slant? Ayan, naka-slant siya sa pagpako. Oh. Okay, ayon sa mga treasure hunter ng kapanahonan ng father ko, ito yung nasa kanilang mga kodigo o libro ng treasure hunting. Kapag ganitong pako, ang sundan niyan ay ang tulis ng pako. So nasaan bang tulis? Narito sa ilalim, amigdat sa loob ng niyog. So ito yung direksyon. Ngayon ang gawin ay lagyan nyo ng linsa or lubid. Ganyan no. Ilinsa nyo ang angle niyan. Ayan. So kapag ganito, ayan nakalinsa na yan ng lubid. So dito ang start and then ito yung tinamaan. So ito yung digging spot. Wala na daw sukat-sukat yan, para siyang parang telescopic hole na silipin mo lang at kung saan yung silip mo tatama ay doon maghukay. So parang ganito. Ngayon kung hindi masyadong anggulo ang pako, nagaganyan siya. So ibig sabihin yan, kapag atin yan lagyan ng lubid, so dito sa unahan tatama siya oh.
Kung wala kayong lubid o linsa, gamitan nyo ng laser. Di ba mayroong nabibili na mga laser tag 50 pesos lang? Yun, gamitan nyo ng laser light. Okay, so straight na straight yung laser eh. Saan tatama yung laser, doon kayo mag-test dig. So ayan, maganda yung naka-slant eh. Kaya kailangan tingnan nyo ang pako kung naka-slant o straight. Kasi magkaiba ang kahulugan niya. Ngayon, punta naman tayo sa niyog. Halimbawa. Okay, mga katiyats. Alright, so halimbawa, ito yung punong niyog nyo at nakita nyo yung pako. Ibang kahulugan sa punong niyog eh. So, kung ang pako ay nasa eye level, halimbawa ganito, eye level lang, ganyan. So, pareho ito na meaning doon sa kahoy. So, kung ganito na straight, ay punta lang tayo sa unahan, pinakamalayo 7 meters galing sa puno, at idowsing nyo kung saan mag-ikis, ay doon mag-test dig. So, ganun din sa nakasilant na pako. Kapag eye level kapag ibig sabihin ng eye level ay kung tatayo ka dito, ay kasing taas mo ang pako. Ayan. So, yan. Pareho yan na kahulugan sa kahoy. Pero kapag nilagay ng pako dito sa napakataas, naaakyatin mo na, ang kanyang kahulugan ay iba na. So, kapag straight, meron ding similarity. Kapag straight ng pagkapako, ayan, ang ibig sabihin niya ay sukatin mo ang taas nito, ang height ng pako sa ground, sa lupa. Halimbawa, yan ay 10 meters. So, yung sukat na yan ay extend mo sa puno papuntang 10 meters dito. Ayan, 10 meters at dito mag-test dig sa 10 meters. So, para siyang trigonometry, parang Pythagorean theorem na angle ang yung height is equal to base. So, ito yung height. Ito yung base sa dito. Parang engineering, no? Ito yung hypotenuse. Ayon sa mga eksperto ng paghukay nito ay itong height din ay equal to the deep sa lalim. Kaya ang height kapag mataas ay malalim din ang hukay dito sa test dig, sa digging spot. Ayan, kaya ito hindi na kailangan to i-dowsing pa. Automatic na kung anong height ng pako, ayun yung distance. Ngayon ang kaibahan kapag nakaslant, ito naman, maganda to kapag nakaslant. Kasi automatic na siya na kung saan tatama. Diba? Ilagyan nyo lang ng laser. Ngayon ang kaibahan ng punong niyog at punong kahoy, ang punong niyog ay hindi tumataas ang pako. At ang sa punong kahoy ay tumataas yung pako habang lumalaki ang puno. Ngunit ang punong niyog, kung saan yun pinako talaga noong 1945, halimbawa dito pinako siya. So kahit na 100 years ang nakaraan, diyan pa rin yung pako. Kasi hindi tumataas ang puno, ang tumataas yung dahon eh. Ito, nalaglag tong mga dahon dito, ay meron na namang hahaba na naman ang trunk o ang puno. At dito naman yung dahon. And then after 10 years ay matanggal naman yung mga dahon dyan, ay tataas na naman ang katawan o ang trunk ng niyog. So ibang niyog kung saan nila binutas ang niyog noon, anong taas ng butas nila galing sa lupa, yun pa rin hanggang sa ngayon ang butas na yun at hindi yun tataas. Kaya kakaiba ang punong niyog.
Kaya kung saan nila pinako ang pako noon, ay doon pa rin yan hanggang ngayon. So additional sa hindi mga pako, itong mga remarkings. Nakita nyo ba na mayroong square-square na nakamarka sa puno sa itaas? Ang iba dyan ay bilog-bilog na nakalinya sa puno. Ngayon kung anong taas niyan ay pareho din. Yung panghuling pinakamataas na marka ayun yung distance. At yung dami ng dots or square, yun ang lalim in meters. So kung 10 dots sa puno, 10 nakalinya na dots, so 10 metro. So kung 5 lang, 5 meters ang lalim. Ayan, so yan yung ating mga sikreto ngayon, mga katips tungkol sa pako, mga remarking sa puno ng kahoy at puno ng niyog. Ako'y magpapaalam na maraming salamat at huwag kalimutang mag-subscribe sa mga bago pa lamang, palaging tulong, at sa aking mga followers noon pa man hanggang ngayon, maraming salamat. Hanggang sa muli, paalam at ingat ang lahat.